Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ako si Reverend Ed Escarcha. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Bilang, Kabanata 4, mula sa talata 34 hanggang 41. Pero bago yan ay tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong luklukan ng habag at ng awa. Kami po ay dumadalangin na kami ay iyong samahan sa aming pag-aaral. Ang salita na nagmumula sa iyong puso, ilagay niyo po sa aming mga puso upang maipahayag namin ito na mayroong buhay at magsilbing kalakasan sa mga nakikinig upang ikaw ay mapaglingkuran namin at mabigyan ka namin ng karangalan. Makapamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng anak mong si Jesucristo at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ibabasa sa Aklat ng Bilang, Kabanata 4, mula 34 hanggang 41. Ang mga anak ni Kohat ay inilista nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel. Ang nailista nila na makapaglingkod sa tuldang tipanan mula sa 30 hanggang 50 taon ayon sa kanilang sambahayan ay umabot sa 2,750. Ito ang bilang ng mga anak ni Kohat na naitala ni Moises at Aaron. Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, ang mga ito ay tutulong sa tuldang tipanan. Ang bilang naman ng anak ni Gerson ay umabot sa 2,630. Maraming salamat. At ano bang layunin kung bakit ay pinabibilang ng Diyos ang mga angka na ito ni Kohat at ni Gerson? Titinan po natin ang pinapahayag ng Diyos sa kanyang nilalayon na makapaglingkod sa tuldang tipanan. Ayon sa ating natutunan ay ipapaliwanag natin ito sa salitang den o patungkol sa lumang tipan na ayon nga sa ating binasa, pinag-utos ng Panginoon kay Moises at Aaron na ilista ang angka ni Kohat, Gerson ayon sa bawat pamilya nito. At inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taon gulang na may kakayanang maglingkod sa tuldang tipanan. Lahat sila ay inilaan sa gawain para sa Panginoon. Ay nakakamanghang plano ang Diyos para sa kanila ayon sa kanyang disenyo, at bagamat magkakaiba ang kanilang angkan, nais ng Diyos na sa kanilang paglilingkod ay mayroong pagkakaisa. Ayon nga sa Nehemiah 2:18, sinabi niyang, "Let us rise up and build." Tayo ay patuloy na tayo ang gawain ng ating Panginoon. Sa ating ngayon, i-apply naman natin ito sa salitang now sa bagong tipan na nilalayo ng Diyos na bigyan ng bawat isa ng responsibilidad at gawain na ayon sa ibinibigay na kaloob ng Holy Spirit. Paniliwanag ni Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 12, talata 22 hanggang 31, na ang church o eklesiya ay gumagawa o nagtatrabaho tulad ng isang katawan. Ang church ay maraming bahagi. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling isang katawan. Ayon sa talatang 15, may mga parte ng paa, may tenga, hindi tulad sa isang katawan. Kahit may maraming bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Ayon dito sa ating binasa, kayong lahat ay may bahagi sa paglilingkod sa ating Panginoon at responsibilidad. Kaya sa ating paglilingkod, ialay natin ang pinaka-the best na paglilingkod upang malugod ang ating Panginoon. Sa kasalukuyan, may malaking pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nagkaloob siya ng mga tagapangasiwa at iba-ibang ministry gifts ayon sa Roma 12:6-8, unang Korinto 12:28. At nagtalaga rin siya ng fivefold ministers ayon sa Efeso chapter 4 verse 11. Kaya ito po ang ating pagpapaliwanag kung bakit ang utos ng Diyos kay Moses ay magkaroon ng final count ayon sa bawat pamilya. Sa ating bang mga simbahan, tayo ba ay may bilang ng mga pamilya
At ang mga pamilya bang ito ay gumagawa, ang mga miyembro ayon sa ibinigay na kakayanan ng Holy Spirit o ng Diyos para lubos na maging maayos at maganda, malusog at maunlad ang ating paglilingkod para sa ikararangal ng ating Ama, Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu. Sa Diyos ang papuri. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Lagi nating pagnilayan ang salita ng Diyos. Malaya po kayong i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga. Tayo rin po ay nananalangin para sa ating pamahalaan na hiling po natin na sa taong ito na 2024 mayroong ayos at may ginagampanang mabuting responsibilidad ang mga namumuno natin sa ating pamahalaan. Ganon din sa ating iglesia upang pagpalain ng Diyos ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat. Ang karangalan, papuri at pagdakila ay maingat nating ibinabalik sa ating Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen.